pag-asa mo at nagpabago sa damdamin ko. Damhin ng kalwalhatian ko'y tumuho, sa puso ko'y nagtugo, magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted sa gabing ito. At nasa bahagi na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita at bago ko po tawagin si Pastor Noel, tayo po ay manalangin. Sister Claire. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Lord, we ask for your anointing on Pastor Noel as he shares the word in Tagalog, Lord God. And Lord, we pray that your name would be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Pastor Noel. Good evening, Pastora Marina, Sister Claire. Praise the Lord. Muli ay nagpapasalamat tayo na tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. At pero po bago yan ay isang pagbati rin kay Bishop Mel Malto at sa ating pong mga kasamang kamanggagawa sa Consuming Fire Radio Ministry. Lalo na po dito sa ating pong mga kapatiran at kasama sa paglilingkod sa Diyos sa Glory Tabernacle. Sa gabi pong ito ay ipagpapatuloy po natin ang mensahe patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. At katulad po ng ating mga tinalakay nung nakaraan, ang sabi nga po natin, ang Diyos ang tunay na tumutulong sa lingkod ng ating Panginoon upang siya ay makapagpatuloy. At hindi po lingid sa ating kaalaman na sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon ay kasama po rito ang iba't ibang uri ng pag-atake ng kaaway upang panlupaypayan sa pananampalataya ang sino mang naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Subalit, ang ating po namang Panginoon ay tapat at sapat ang kanyang biyaya upang ang lingkod ng ating Panginoon ay makalakad at makapaglingkod sa Kanya nang mayroong katagumpayan ng Panginoong Hesukristo. Nais po nating basahin ang mga ilang talata dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa unang kabanata sa talatang 16 hanggang sa talatang 19. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Sa gabi pong ito ay ating pong bigyang tuon ang isa sa mga kaloob ng ating Panginoon, ang walang iba kundi ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ito po ay mayroong kinalaman sa pagbibigay buhay ng Diyos sa kaluluwa ng mananampalataya na sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Dito
kalakip ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay walang iba kung hindi ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ito nga ay kasama sa panalangin na iniaalay ni Apostol Pablo sa ating Panginoon para sa mga mananampalataya na taga-Efeso, na ang sabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo ay naway ipagkaloob sa kanila ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ano po itong espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya? Ito po ay walang iba kung hindi ang paggawa ng Espiritu Santo sa puso ng mananampalataya, na kung saan ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagliliwanag sa puso ng mananampalataya, na ito ang nagbubukas sa mga mata ng ating pong mga puso upang ating pong makilala ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng karunungan at ng pahayag na nagmumula sa Diyos. Ito po ay pagtatamo ng karunungan at ng kapahayagan ng patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na dito natin siya makikilala sa isang buhay na kaparaanan, sa isang malalim na kaparaanan, na ito ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga mata ng ating puso ng Espiritu ng Diyos. At ang layunin dito ng ating pong Panginoon sa ganitong uri ng pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo ay dito ay upang malaman daw natin kung ano raw po ang pag-asa ng ating pagtawag. Dito po ay makikita natin una ang magandang pangako ng Diyos patungkol sa ating pong patutunguhan at kahihinatnan sa panghinaharap, patungkol po doon sa ating pagkakatawag kay Kristo. Sa madaling sabi, mga kapatid, ay dito pinagtitibay ng Diyos ang ating pong mga puso. Ginagawa niya itong buo at matibay hinggil sa kinabukasan na ating pong tunay na tutunguhin. At ito'y may kinalaman sa ating pong pagkakatawag sa ating Panginoon. Patungkol po ito sa ating pananampalataya kay Kristo, na ang ating pong pagkakatawag sa ating Panginoon Hesus ay hindi tayo dadalhin sa kapahamakan at kabiguan, bagkus ito po ang maghahatid sa atin sa katagumpayan at kaluwalhatian ng Diyos. Dito po binubuksan ng ating Panginoon ang mga mata ng ating puso, na sa sandaling magtatamo ang ating mga puso ng buhay na pagkakilala sa Panginoon, ay tunay na napupuspos ito ng pag-asa. Hallelujah! Ang ikalawa ay ang sabi po ng salita ng Diyos ay dito po rin natin malalaman ang kayamanan ng kaluwalhatian ng pamana ng Diyos sa mga banal. Ibig po sabihin, dito natin nakikita ang mga bagay ng Diyos. Mga walang hanggang mga bagay patungkol sa atin pong Panginoon, na higit pa sa mga kayamanan ng sanlibutan ito. Na ang mga bagay na nandito sa sanlibutan ay pawang mga panandalian lamang kung ikukumpara natin sa mga kayamanan ng atin pong Panginoon, na Kanya namang ipinamana sa Kanyang mga banal.
o sa mga anak ng Diyos. Sa madaling sabi, kapag ang ating Panginoon ay kumilos sa ating mga puso at pinagkalooban tayo ng espiritu ng kapahayagan at ng karunungan sa pagkakilala sa ating Panginoon, ay tunay na iniaangat ng Diyos ang ating mga pananaw at ang ating pong pagpapahalaga. At dito natin tunay na nauunawaan na hindi ang mundong ito o ang sanlibutan ito o ang mga bagay sa sanlibutan ito ang tunay na ating mamanahin o tatamuhin, mga kapatid, kung hindi higit pa rito ang naghihintay sa atin. Hindi maikukumpara sa mga panandaliang bagay na naglalaho at nalulusaw ang itinalaga ng Panginoong Diyos sa kanila na mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga bagay na inalaan ng ating Panginoon ay walang iba kung hindi ang mga kayamanang ukol sa langit, mga kapatid. Mga bagay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya dito ay pinatitibay ng ating Panginoon ang ating pong mga kaluluwa. Binibigyan niya tayo ng mas mataas at mas malalim na uri ng kagalakan sa ating mga puso. Hallelujah. At ikatlo, ay sa pamamagitan daw ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan sa pagkakilala ng ating Panginoong Kristo, ay dito natin nakikita ang dakilang kalakihan ng kapangyarihan ng Diyos na siyang gumagawa sa ating loob. Dito natin tunay na ibinabaling ang mga mata ng ating mga puso sa higit na magagawa ng Diyos. At dito natin nakikita ang kaliitan ng kalakasan na galing sa bisig ng tao. Ang kaliitan ng magagawa ng karunungan ng tao. At dito natin naikukumpara, na ihahambing ng malinaw na walang tunay na makatatapat sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung kaya naman sa pamamagitan ng espiritu ng kapahayagan at karunungan ay dito nagiging buhay sa atin ang ating pong pagsalalay sa Diyos. Na sa ating isip at puso, mga kapatid, alam natin kung ano ang dapat paglagakan ng ating pananampalataya. At yan ay walang iba kung hindi ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya, ito ang kalooban ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi lamang tayo binigyan ng ating Panginoon ng walang hanggang buhay, kundi ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay ang bagong pamamaraan ng pamumuhay. Ulitin ko po. Hindi lamang tayo pinagkalooban ng Diyos ng walang hanggang buhay, kundi habang tayo ay nasa sanlibutan ito, ay pinagkalooban din tayo ng Diyos ng bagong pamamaraan ng pamumuhay. At ang bagong pamamaraan ng pamumuhay po na yan ay walang iba kung hindi na tayo ay mabubuhay at lalakad sa bagong buhay na ito, na kung saan ang mga mata ng ating mga puso ay niliwanagan ng ating Panginoon. Sa madaling sabi, ang bagong buhay po natin kay Kristo ay binubuo ng paglakad sang-ayon sa liwanag ng Diyos. O sa madaling sabi, sang-ayon po rito sa sinabi ni Apostol Pablo, ang ating paglakad na ngayon sa panibagong buhay na ito ay ang paglakad sa pamamagitan ng Espiritu ng kapahayagan at ng karunungan sa pagkakilala kay Kristo. Yan. Ito ang bagong lakad ng mananampalataya, ng tunay na mananampalataya kay Kristo. Hindi tayo dapat
lalakad sa buhay na ito na ang mga mata ng ating mga puso ay hindi nakikita ng maliwanag si Jesus. Hindi tayo dapat lalakad sa buhay na ito nang nangangapa sa dilim. Hindi tayo dapat lalakad sa buhay na ito na kung saan walang buhay na kapahayagan sa ating puso patungkol sa kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang nais mangyari ng kaaway na si Satanas ay magsilakad tayo sa pamamagitan ng ating sariling nakikita, sa pamamagitan ng ating sariling karunungan, sa pamamagitan ng atin pong sariling kaparaanan sa buhay, na ang nagdidikta kung ano ang tama at ang mali ay walang iba kung hindi ang tayo. Yan po ang nais po ng kaaway. Yan ang kanyang unang tukso. Yan ang kanyang tukso na ibinigay kay Eva at kay Adan dito po sa halamanan ng Eden. Nang sabi niya na kung sila ay kakain ng bunga ng puno ng karunungan ng mabuti at masama, ay mabubuksan daw ang kanilang mga mata at sila po ay magiging tulad ng Diyos na nakaalam ng mabuti at masama. Sa madaling sabi, ang nais ng kaaway na mangyari sa buhay ng mananampalataya ay bumalik siya doon sa dating niyang buhay na kung saan siya mismo ang namamahala sa kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsunod niya o paglakad niya sa mga bagay na sang-ayon sa kanyang nakikita, sa mga bagay na ayon sa nakikita ng kanyang mga mata. Siya mismo ang nagtatalaga kung ano ang tama at kung ano ang mali, mga kapatid. So, balik sa buhay ng Kristiyano, sa buhay na binago ni Kristo, sa buhay ng taong may bagong puso, pinagkalooban ng Diyos ng bagong espiritu, at tinahanan ng Espiritu Santo ang kanyang puso, mga kapatid, iba na ang kanyang pamamaraan ng buhay. Nabubuhay siya hindi sang-ayon sa kanyang sariling mga mata, kundi mabubuhay siya sang-ayon sa mga matang binuksan at pinagliwanag ng Diyos sa mata ng kanyang puso na pinagliwanag ng Diyos. Ito ang kanyang gagamitin upang magdudulot ito ng buhay na pagkakilala kay Kristo. Dito niya ngayon titignan si Jesus sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang puso na binuksan ng Diyos, ay tunay na ito ang magbibigay sa kanya ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesus na buhay. Mga kapatid, hindi ito pagkakilala patungkol sa kanyang sariling kaisipan, hindi ito pagkakilala patungkol sa kanyang sariling karunungan, kundi ito'y pagkakilala kay Kristo sang-ayon sa kaisipan ng Diyos, sang-ayon sa kapahayagan ng Diyos, sang-ayon sa karunungan ng Diyos. At ito ang ginagamit ng ating Panginoon upang pagtibayin ang bawat mananampalataya at bawat lingkod niya. Kapatid at kapalingkod, medyo tingnan po muna natin ang ating po mga sarili. At sa mga panahon na tayo ay pinanlulupaypayan, sa mga panahon na tayo po ay pinanghihinaan ng loob at tila tayo po ay pinapanawan ng pag-asa sa ating mga buhay, bagamat tayo yung mga Kristiyano na, ay ito po yung mga panahon na kung saan ang mga mata ng ating mga puso ay hindi po nakabukas kay Kristo. At hindi tayo nakatingin sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng isang pusong binuksan ng Diyos.
Sa madaling sabi, ito po yung mga panahon na kung saan tayo ay lumalakad at naglilingkod sa ating Panginoon. Subalit, naglilingkod tayo sa pamamagitan ng ating sariling karunungan. Naglilingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating sariling lakas at sariling kaparaanan sa buhay. Nagmumula ang ating paglilingkod doon sa ating sariling buhay. Kaya naman, tayo po ay madali pong mayanig. Tayo ay madali nating indahin ang mga pag-atake ng kaaway, madali tayong mauga. Sapagkat ang ating tinutungtungan ay walang iba kung hindi karunungan na nakatayo sa buhanginan, mga kapatid. Hindi tayo nakatungtong doon sa karunungan na naitayo sa ibabaw ng bato. Kaya nung dumating ang mga pag-atake ng kaaway sa ating mga buhay, ay tayo ay mabilis nagiba. Tayo ay mabilis nabuwal. Pagtama ng malalakas na bagyo at hangin sa atin, ay madali tayong panawan ng kalakasan. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesus, walang pakinabang sa laman. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay buhay at walang pakinabang sa laman. Ganito po ang dahilan kung bakit ang mga naglilingkod sa ating Panginoon ay bumibigay sa pag-atake ng kaaway. Sapagkat hindi po nila naisuot ang bigkis ng katotohanan. Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 6 na belt of truth o bigkis ng katotohanan, ito po ay walang iba kundi ang katotohanan, ang buhay na katotohanan ng Diyos na kanyang binanggit dito sa unang kapitulo ng aklat po ng Efeso, na ang buhay na katotohanan na ito ay dumarating sa pamamagitan ng Espiritu ng kapahayagan at ng karunungan mula sa atin pong Ama. At ito nga ang tunay na nagliliwanag sa ating pong mga puso, nagbubukas ng mga mata ng ating mga puso upang tayo ay magtamo ng pagkakilala kay Kristo na hindi sang-ayon sa kapangyarihan ng laman o ng sariling buhay, kundi sang-ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Na ito ay tunay na dinadala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kasulatan. At ang Diyos mismo ang tunay na naggagabay sa atin sa buong katotohanan tuwing ating binabasa, binubulay-bulay at tunay na pinag-aaralan ng kanyang banal na salita. Sa Espiritu ng Diyos nagmumula ang Espiritu ng kapahayagan at karunungan sa pagkakilala kay Kristo. Ito ang nagbibigay ng pag-asa. Ito ang nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng tunay na direksyon kung ano ang ating dapat pahalagahan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na uunawaan natin na ang ating kalakasan ay na kay Kristo sa sandaling buksan ng Diyos ang ating mga puso sa pagkakilala kay Jesus. Kaya maaalala po ninyo, mga kapatid, nung meron pong dalawang alagad ang ating Panginoong Jesus na naglalakbay patungo sa Emmaus, dito po sa Lucas, ika-24 na kabanata, mga kapatid, sila po'y lupaypay. Palayo na sila sa Jerusalem. Naglalakad sila palayo sa Jerusalem. Sapagkat tinanawan po sila ng kalakasan at pag-asa dahil sa kanilang pag-aakala ay pagkamatay ng ating Panginoong Kristo ay bigo ang ating Panginoong Jesus. Hindi po nila napag-alaman na ang ating Panginoong Kristo pala ay muling nabuhay, mga kapatid. Kaya ganito pong nangyayari sa mga lingkod ng ating Panginoon, sa mga alagad ng ating Panginoon na hindi po tunay na tumuntong sa buhay na kapahayagan ng Diyos. Madali pong sila ay sumuko. At ang kanila pong reaksyon sa mga kabiguan, sa mga pagsubok, sa mga pangyayari na na sinasamantala ng kaaway upang sila ay panlupaypayan, ang reaksyon kaagad ay
ay lumayo, lumakad palayo, tumakas, at mag-iba ng direksyon, mga kapatid. Subalit, ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po ng Lucas 24 na kabanata ay tunay na lumapit sa kanila. Sa umpisa, hindi pa sila nakilala ang ating Panginoong Hesus. At sabi po ng Biblia sa ng dito, magmula kay Moses, ipinanila niya kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat mga tulad. Dito niya ang ginawa ng ating Kristo. Binuksan ang kanyang salita sa mga alagad at pinaunawa niya. Binuksan niya ang mga kasulatan. Ang kasabi po nito, binuksan din ang gusto ng mga alam doon sa salita ng Diyos. Anino niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa lahat ng mga sulatan. At pagkatapos dito sa lahat ng tatlong ang sabi ng salita hindi baga nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin sila kausap sa daan. Samantalang binubuksan niya sa atin ang mga sulatan. Ganito po ang gagawin Diyos at kung mga puso, mga kapatid, na ang ating po mga puso ay pag-aalabi ng ating Panginoon. Ano po ang kanyang gagamitin? Ang kanyang gagamitin ay walang iba kung hindi ang kanyang salita. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga kalooban, ang pagkalala patungkol sa kanya. Ganyan ang ginawa ng Panginoon Hesus, ipinaaninaw ang kanyang sarili, ipinunawa niya sa mga alagad sa pamamagitan sa kung sino siya. Sa buong kasulatan, pinakita niya sa kanila, mga kapatid. Ganito rin ang gagawin ng Panginoon sa ating mga puso. At gagawin niya ito sa pamamagitan ng espiritu ng kapahayagan at ng karunungan. Hallelujah. Na nagdudulot ng pagkakilala sa Kanya. Hallelujah. At ganito tayo, sinasaklolohan ng Diyos. Ganito tayo, pinapanauli ng Diyos. Ganito niya, pinapanauli ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Kaya ngayon, ang sabi ng talatang 33, at sila'y nagsitindig sa oras ding yaon, at nangagbalik sa Jerusalem, at naratnang nagkakatipon ang 11 at ang kanilang mga kasama. Napakabuti ng Diyos. Ganito niya tayo pinanunumbalik. Hallelujah. Una, panunumbalikin niya ang ating mga kaluluwa. Bubuksan niya ang mga mata ng ating mga puso. Siya po'y magpapakilala sa atin sa kaparaan ng buhay upang mayakap siya ng ating mga puso. At sa ganitong paraan ay palalakasin niya ang ating mga puso. At ganito po'y sinabi ng aklat ng Efeso, nagtamo sila muli ng pag-asa sa kanilang mga puso, ng tamang pagpapahalaga, ng tamang direksyon, at sila po'y nagtamo ng kalakasan sa kanilang mga puso. At tingnan po ninyo ang kanilang ginawa. Bumalik sila sa Jerusalem. Yan. Hindi po sila pinanumbalik ng Diyos at sa pamamagitan ng kanilang emosyon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay, sa pamamagitan po ng mga alam na kaparaanan ng sanlibutan ito. Hindi. Kundi pinalakas sila sa kanilang mga puso. Binuksan ang mga mata ng kanilang mga puso. Binuksan niya ang mga kasulatan sa kanya. Ipinaaninaw niya sa mga alagad na ito kung sino siya. Nakita siya ng mga alagad sa kanilang mga puso. Nakita nila kung sino si Jesus. Kaya nanumbalik ang pag-asa, ang direksyon, at ang papangyarihan sa kanilang mga puso. At doon po sila nanumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Mabuti ang Diyos, Patsya. Ganito ang gagawin niya po sa atin. Hindi niya po tayo pababayaan at iiwanan. Ang mabuting gawa na kanyang sinimulan sa ating mga puso ay dadalhin po niya sa kasakdalan. Hallelujah. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang biyaya ng Diyos. At siya po'y gumagawa at nagkakalob sa atin ng espiritu ng kapahayagan at ng karunungan sa pagkakilala sa atin. Purihin po ang Panginoon ng kamuli sa susunod na Martes. Ito po si Pastor Noel. Salamat po sa Diyos at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hallelujah.
Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po. Sa Salamat po. gandang lesson na naman sa gabing ito, ang pamagat, ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya or kay Kristo. Hallelujah. Taken from Ephesians 1 verses 16 to 19. Salamat na muli, Pastor Noel. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise report, or your testimony. At po ang Glory Tabernacle Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at sa mga nakikinig dito at sa ibang lugar. Nakabukas na po ang ating linya para sa inyong mga prayer requests, praise report, or testimonies. Sino po ang nasa linya sa gabing ito na may mga prayer requests? Wait. Sino po ang nasa linya with a prayer request or praise report? Magandang gabi po, Pastor Marina, si Brother Rico po. Hoy, Brother Rico, kumusta na? Kumusta ang house blessing? Okay naman po sa awa ng Panginoon na nakaraos po ng matiwasay. Praise God. Pinupuri ko ang Panginoon at nakaraos din ng house blessing. Amen. Nagkaroon kayo ng service? Opo, short service. Dumalo po yung aming pastor na si Pastor Alex. Oh, okay. Praise God. Please, yung mga ibang bisita ay nakapakinig, naway tumanim sa kanilang isipan at puso ang kanilang napakinggang salita ng Diyos. Marami ba ang hindi pa nakakakilala kay Lord? Meron din po yung mga kakilala ng ni Mrs. Oo, maganda. Nakapakinig sila ng message. Apo. Amen. Yung message ng mga pastor naway itong aming tahanan magamit ng Panginoon sa kapahayagan sa kanyang mga salita. Amen. Praise God. May ibang prayer request ka? Praise report itong binigay mo sa amin sa gabing ito. Prayer request po yung sinanay Susi naway tuluyan niyang lumakas kanyang pangangatawan at ang kanyang mga paa. Amen, yes. Naway gabayan palagi kami, aking pamilya ng Panginoon at matuturan pa namin siya ng malalim. Praise God. Okay. I-lilip up ka namin, Brother Rico. Tatawagan ko si Sister Merly. Sister Merly, andiyan ka? Hello, magandang gabi, Pastora Marina. Magandang gabi naman, Sister Merly. Itaas natin ang kahilingan ni Brother Rico na
para kay Nanay Susie na lumakas siya at makalakad na muli. Gayon din ang kanyang pamilya na patuloy silang go deeper in their walk with the Lord, at saka gamitin din sila ni Lord, at saka ang kanilang tahanan na maging gathering of the saints para magamit for the glory of God. Okay, Sister Merly. Apo, Pastor Marina. Kung may mga kahilingan ka, pwede mo na ring i-mention. Okay Amen. po. Aawit muna ako sa Panginoon. Praise Hallelujah. God. Okay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Muli ka namin sinasamba, Panginoon. Niluluwalhati, Panginoon, sa bawat isa sa panalangin pong ito, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, at dinala mo po ang bawat isa, Panginoon, upang magpalakasan po at patuloy pong magpanalanginan po, Panginoon, at ang patuloy po namin maitaas, Panginoon, ang karaingan po namin sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Muli po, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang kapatid namin si Rico po, Panginoon. Patuloy ka po, Panginoon, na magayag sa puso niya po, sa pamilya niya po, Panginoon, ng buhay na katotohanan ng iyong salita, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang kanilang tahanan, Panginoon, na ito'y magamit po, Panginoon, sa patuloy na kalwalatian mo, Panginoon, sa kanilang buhay po, Panginoon, at magdala ka po, Panginoon, ng mga kamag-anak po nila, mga pamilya, Panginoon, na hindi pa po nakakilala po, Panginoon, sa iyo, na magkaroon po sila, Panginoon, ng tunay na relasyon at pagkakilala sa iyo, at tunay ka po nilang hanapin, sambahin sa Espiritu at katotohanan po, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kanyang ina po, Panginoon, na nasa nursing home, Panginoon. Patuloy mo po siya, Panginoon, Lord, pagalingin sa lahat ng uri ng karamdaman niya, Panginoon,
sa buong katawan niya, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, ang bahagi, Panginoon, ng katawan ng kanyang mother po, Panginoon. At lalong-lalo na po yung dalawang tuhod, Panginoon, ng kanyang ina, Lord, na ito'y lumakas, Panginoon, at makalakad po, Panginoon, siya po, Lord, ng maayos po, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na manggagamot. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang bagay na mahirap para po sa iyo, Panginoon. At Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy ka pong magpakilala, Panginoon, ang iyong sarili, Panginoon, sa buhay po nilang magpamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtugon po sa iyo, Panginoon, ng kapatid namin si Rico, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na tunay po, Panginoon, na ikaw lang po ang patuloy po, Panginoon, na magbibigay sa kanila, Panginoon, ng liwanag ng buhay po, Panginoon, sa kanilang mga puso at kaisipan, Panginoon. Protektahan mo po ang bawat isa sa kanila sa buong sambahayan po nila, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, bakuran, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, ng iyong banal mong dugo, Panginoon, ng iyong mga anghel, Panginoon, sa tahanan po nila, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, sa mga atake po ng kaaway, Panginoon, sa mga deception, Panginoon, sa lahat po ng uri, Panginoon, ng gawa, Panginoon, ng kaaway po, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, ipaglaban, Panginoon, ang ginagawa po, Panginoon, ang kaaway po sa kanila, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. At muli po, Panginoon, naririto din po ako, Panginoon, at patuloy ko po itinataas sa iyo, Panginoon, ang aking buong pamilya, Panginoon, ang aking mga kapatid, ang aming ina, ang aming mga pamangkin, mga kaanak po, Panginoon, katagpuin mo sila, Panginoon. Bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng hipo at buhay, Panginoon, at naway patuloy kanilang hanapin, unahin, Panginoon, at makilala ng malalim sa puso din po nila, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aking pinsan, Panginoon, na ngayon ay nasa hospital, Panginoon, na si Rosini Presentasyon, Panginoon. Gibain mo, Panginoon, wasakin mo, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa kanya, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, naririto po kami, Panginoon, at nananampalataya, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoong Jesus, na ikaw ang gigiba, Panginoon, sa ginagawa sa kanya, Panginoon, ng masamang espiritu, Panginoon, sa kanyang katawan, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. At Panginoon, tumatayo po ako, Panginoon, at sinasampalatayanan, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, na tunay po, Panginoon, ang sino mang lumalapit sa iyo, Panginoon, at sumasampalataya at naniniwala, Panginoon, sa puso, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, pagagalingin mo, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon, at sa lahat ng pinapahirapan po ng diablo, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katugunan po, Panginoon, ng panalangin po ng bawat isa sa gabi nito, Panginoon. At muli din po, Panginoon, I pray din po, Panginoon, yung hinihintay ko pong refund po, Panginoon, sa federal tax, Panginoon, before po na October 7 or 8, Panginoon, na ma-receive ko na po ito, Panginoon. In your name, Lord Jesus, O God, at alam mo rin po, Panginoon, Lord, Panginoon, na ito'y gusto ko rin po itong magamit po, Panginoon, sa gawain mo, sa kalwalatian mo, Panginoon, upang marami pong maabot, Panginoon, na nangangailangan po, Panginoon, ng tulong, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na handang humayo, Panginoon, upang ihayag ang iyong mabuting balita, ang iyong kaligtasan, Panginoon, at magpakain po, Panginoon, sa mga batang nagugutom po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, sa katapatan mo, sa bawat iya sa aming Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Sister Amen. Marley. Amen. Salamat, Opo. Sister Marley. Salamat. Walang anuman po, Brother Rico, Pastora Marina. Okay Amen po. God bless you. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito na may prayer request? Continue to lift up the Tagalog prayer line live, the Glory Tabernacle
service on Saturdays at 1 p.m., the street outreach in Woodside and Long Island City on Sunday at 1 p.m. And we lift up the leadership, Bishop Mel, Pastor Marina, and Evangelist Mike of Consuming Fire Radio Ministries. Thank you. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel. And Lord, we pray that as he preached the word in Tagalog, Lord God, those who listened were blessed, Lord God. And Lord, tonight we thank you for everyone listening to this broadcast. We thank you, Lord, for the silent listeners and all the prayer intercessors who will pray for your people tonight, Lord. Lord, we want to lift up Glory Tabernacle Church. We lift up Bishop Mel and Pastor Marina, that, Lord, you would continue to use them mightily, Lord, to spread the good news of the gospel to your people, Lord, to minister to them at the service, at the street outreach, Lord God. And Lord, let your people come to know you, Lord God, through them, Lord. And Lord, we also pray, Lord God, that, Lord, you would continue to use this prayer line in English and Tagalog to minister to your people, Lord God. Lord, let them come to know you, Lord God. Let them be blessed and encouraged by the word. And Lord, let them also, Lord, give their praise reports, testimonies, and prayer requests, Lord God, so that they may be lifted up on this prayer line, Lord. Lord, we thank you, Lord God, for Consuming Fire Radio Ministries, Evangelist Mike, who gives us the opportunity to have this radio broadcast, Lord God. And Lord, we thank you for all the people you've gathered tonight. Bless your people, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Sister Chit? Hello? Hello, Pastor Marina. Good evening. Yeah, narinig ko ikaw kanina. Go ahead. Panalangin natin yung pinsang konduktor na meron siyang nararamdaman. You remember yung pinag-pray natin sa Florida, nandito siya na ngayon. Ano na nga ang pangalan niya? Si Baby? Belen. Yung bang may-ari ng bahay na pinunta natin sa Pocono. Oo, si Baby yun, di ba? No, Belen. Belen, okay. Si Baby, kapatid ko. Si Belen, yung pinsan naming doktor. Okay. Ngayon, nandito naman siya. Pag summer kasi, nandito siya sa New York. At nagpapatingin siya dahil naoperahan nga siya sa yung spinal niya. Tapos yung spinal niya, di ba? Full naman ang operation niya. Kamutik na nga siya doon namatay dahil yung heartbeat niya nag-iba-iba. Pero hindi nila tinuloy yung operation kaagad. Normal muna yung heartbeat niya. So, successful ang operation. Praise the Lord. Na ngayon naman, nung pagpunta niya dito, nagpapatingin siya sa bakit palagi siyang hinihingal. Meron siyang palagi siyang pagod. Sabi ko baka naman yun ay mental mo lang. Yung marami kasi siyang pinatakot. Matakotin siya sa death. So, panimagin natin siya na sa Friday, pupunta siya sa NYU Medical Center. Nagpunta siya sa Columbia. Naka-success naman siya sa kanyang heart stress test. Successful naman siya. Kaya lang meron siyang, alam niya yung mga terminology na yun eh. There are times when ang kanyang ang beating ng heart niya nagiging abnormal. Okay. So let us pray for her na mawala yung fear sa heart niya kasi gusto pa niyang mag-long life.
So, let's pray na although tumanggap siya, pero hindi pa rin niya maalisan yung kanyang pagka-Katoliko. For her. Matagal na siya tumanggap. Nung nandun pa kami sa Jamaica. Nandun din siya. Matagal na siyang tumanggap. Pero, papasalamat ako sa Panginoon. Pag binibisita namin siya, nagkakaroon kami ng Bible study, tsaka nagpipray kami. Nagpipray din sila. Puri ng Panginoon. Panalangin natin siya. At saka itong si B at saka si Nino umana. Bigla na lang pumasok sa akin si B. Health issues din para kay B. No? Saka yung may sakit. Oo, may sakit siya. Ano ang sakit niya? Hindi ba? Diabetic siya yata. Oh, okay. Pero, siya. Nangayayos ng katakot-takot. Pero ngayon nakaka-recover na siya. Okay. Nakaka-recover na siya. Oo. Medyo tumataba na siya. Puri ng Panginoon. Panalangin natin sila. At saka si Pastor Alva na nasa Pilipinas. Saka yung... Siya bumabalik? Hindi pa. Sa ano pa? Sa first week of October pa. Panalangin natin na maging blessing po doon. At saka yung mga kapatid ko, kung mamit niya si Pastor Elmer, makakilala kay Lord. Although nakakilala, nagtanggap sila, pero mga Katoliko pa rin. Wala pa rin pag... okay. So, pag-pray natin siya, at saka yung mga relatives, mga close relatives, hindi pa nga tumatanggap kay Lord. Although mahirap i-share ang gospel kasi hindi nila akala nilang yung mga fanatics tayo. So, yan, pakahirap. Si Lord na lang bahala. Kaya na lang natin. Sabay, will be able to touch our loved ones. Yan ang mga kapatid ko rin sa Philippines. Okay, Ate Chit. We'll lift up the prayer request of Sister Chit. Can you do that, Claire? Heavenly Father, we lift up to you Sister Cheat's cousin Belen. Lord, we pray that you would heal her completely, Lord. Bring complete healing and restoration of her spine, her breathing, trouble breathing, Lord, her tiredness, Lord God. Lord, we pray that you would take away the fear in her heart, Lord. And Lord, we prayed that you would bring complete healing and restoration for every part of her body, Lord God. Lord, we also pray for Sister V, that you would bring complete healing and restoration of her diabetes. Lord God, whatever sickness or infirmity she has, Lord, that you would bring wholeness and restoration to her. Lord, we also pray for Pastor Elmer in the Philippines, that those who are his close relatives that haven't received you as their Lord and Savior would come to salvation, Lord God, would know you, Lord God. And Lord, tonight, Lord, we just lift up all the Filipinos, Lord, that we know, Lord, in other churches, in other congregations, Lord God. We lift up all the Filipinos that we know, Lord. And Lord, we also lift up all the church workers, Lord God. We lift up the pastors and all the churches, Lord God, and all the church workers, Lord. Lord, we also want to lift up to you Sister Cheat, Lord God, and her nursing home ministry, her children's ministry, and even the ministry of her children, Lord God. Sister Pauline, the young adult ministry, and the on-call missions, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that you would continue to use this
family mightily, Lord, to preach your word, to draw people to you, Lord, to your kingdom, Lord God. And Lord, we pray your blessing upon her, that she continue to bless other people as well, Lord. And Lord, we thank you, Lord God, for all the people you've brought tonight, Lord God. And we pray as each of the prayer requests are lifted up to you, Lord God, that you would answer and meet each need, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Sister Chip? Yes, Pastor Marina. Pwedeng mag-render ka ng song and then lift up all our prayer intercessors and ang ating bansa. Okay? Do you hear me? Ano yun? English? Naririnig niyo ba ako? Oh, yeah. Okay, I thought I was in the mute. Okay, hello? Yes? Yes, yes. Okay. Alam ko sa oras na ito, ang daming nangyayari sa ating kapaligiran. Ang buwan nagbabago. Ang Mars may tubig daw. So, maraming na talagang ang Lord ang nangungusap sa ating mga buhay. So, I would just think that tayo ay magkaroon ng tunay na trusting sa Panginoon, sapagkat these are the signs of the last days. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. You are so good. You are so faithful. You are so. As the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than anything, my life. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. Lord, when we have no one to turn to, when everything in and around us are full of darkness, Lord God, and full of confusion, Lord God, Father, cause us to look up to you and know that there is a God who is faithful, who is true, and who is in control of everything, my God. Lord, you are good. Lord, you are faithful. Lord, you are true. You are awesome. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for your provision, Lord. We thank you, Lord, for this prayer line, Lord. That despite there are so many
the work of darkness, Lord, around us is still, Lord God, you are faithful to sustain this prayer line, Lord God. Let your kingdom advance through this prayer line, Lord Jesus. Oh God, thank you so much for our intercessors. Thank you, Lord, for all my brothers and sisters that are in this prayer line tonight, Lord. And those who are not here, thank you so much, Lord God. Thank you for your presence in this prayer line, my God. And I pray for each intercessor tonight, Lord God. I pray that you lift them up and encourage them whatever they're going through, Lord God. I pray, my God, Lord, that you bless them, oh God. Bless their families. Bless the children, Lord God. Father, I pray, oh God, Lord Jesus, that as your intercessors are willing and lovingly and untiringly, Lord God, oh God, pray for others, oh God, as you, Holy Spirit, will direct us. Father, I pray that you take care of the needs of this intercessor, my God. You bless them, God. You protect them, God. You assure them of your love, oh God. Oh Lord, you give them the provisions, oh God, that they need, my God. Oh God, I pray and I lift up to you, Pastor Mel and Pastor Marina, Lord. Bless them, oh God. Bless their life, oh God. Bless their children and grandchildren, oh God. Protect them and keep them in the palm of your hand. Put a hand of your covering around them, Lord. In the same way with all intercessors, Lord, protect them and keep them. Lord God, order your steps, oh God. Order our steps, oh God, at all times, oh God. Oh Lord, meet their needs, my God. Lord, you are the Jehovah Jireh. Those who need jobs, my God, I pray that you provide for the jobs. Those who need healing in their bodies, my God, I pray, oh God, that your healing takes place at this hour, Lord. Father, oh God, we believe by faith that, Lord, you are able to touch us and make us whole. And right now, Lord, let your anointing, let your healing flow through the body of those who are sick, oh God, to the minds of those who are emotionally and mentally affected, Lord, those who are depressed and oppressed, my God. Release your power of healing in the name of Jesus, my God. Raise up a standard, Lord, and let, oh God, oh Lord, the power of darkness be moved, oh God, oh Lord, oh Jesus, Father Almighty. I pray for those who are encouraging and who are discouraged, my God. Encourage them and lift them up and let them know that you are in control of everything, Lord Jesus, Father, and you will never, never forsake your children, Lord. And we thank you, Lord, for answering our prayer, Lord. I live up to you, God, our country, the Philippines, my God. Election is coming, Lord. I pray that you will put and select the right candidate, a man whose heart is after you, Lord God. Oh, Jesus, Father Almighty, raise up, oh God, Lord, Lord, your like what you did in the book of Kings, Lord, oh God, and you put the right king, Lord God, and if they are not, Lord God, following you, you remove them, Lord. Let it be so in our country, Lord God, Father. Raise up a testimony in our country, Lord. Our country is a Christian country, Lord. Oh God, millions of Christians are now, Lord God, knowing you and saved, Lord God. So, Father, I pray that you turn things around, oh God, for your honor and glory, Lord God, Almighty Father, Lord. Oh God, do a miracle in our country. Intervene in this coming election that people will be not touched by monetary, Lord God, issues, Lord, but rather they will look for the right candidate that will govern the country, Lord God. Oh Father, Lord, God, Jesus, Almighty God, bless our country once again, Lord God. And let your righteousness shine, oh God. Let your testimony, Lord God, raise up, oh God, in our country, Lord. And God, raise up, oh God, a government officials that fear you, Lord God, that obeys you, Lord God. In the same way with this country, Lord, I pray for this country, Lord. I pray that you give our president and all the officials, oh Lord God, your godly counsel, Lord God. Oh Father, I pray that
they will seek you with all their hearts, oh God, in making decisions for the country, Lord God. Father, thank you so much, Lord, for your goodness, for your faithfulness, Lord. Oh God, you are so good. You are so faithful. You are so true, Lord God. Bless each one in this prayer line, my God. Thank you for answering our prayer tonight. I pray for the silent listeners that on this prayer line, Lord, those who are not saved, that they will feel the love of Jesus through this prayer line, Lord. That you love them so much, Lord, that you died on the cross for them, you shed your blood because you love us so much. Oh God, you redeem us from all our sins, oh God, and bring healing and forgiveness, Lord God. Oh Lord Jesus, there's victory in your name, there's power in your name. Save those who are not saved in this prayer line tonight, Lord. Embrace them with your love, Holy Spirit, fill them with your spirit, and let them know that you are the greatest lover in this world, that you died for us, oh God, so that we will have eternal life with you, Lord God. Thank you so much for all the many miracles and answered prayers that you have, oh Lord God, that you have done in this prayer line, Lord. Thank you for the many Christian and brothers and sisters that you have used, oh God, to preach in this prayer line, Lord God. Bless each one tonight, Lord God. Thank you. Thank you for your faithfulness. We love you in Jesus' name. Amen. 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 Salamat, Sister Chief. Sister Marley. Pwedeng mag-close ka in prayers, but kumanta ka muna. Okay? Praise God. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanang naipagkaloob, mamahaling hiyas na gintong tinubok. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aming hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat po sa gabing ito. At kami po, Panginoon, ay magkahiwa-hiwalay pong muli, Panginoon, sa pananalanghinan pong ito, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa gabing ito, sa aming pagtulog hanggang sa kinaumagahan, Panginoon. Patuloy mo po kaming kausapin, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At patuloy mo po kaming bigyan, Panginoon, ang sariwang salita mo sa aming puso. At Panginoon, maging ang kalakasan, ang hipo mo, Panginoon, sa aming pagkataong loob, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa araw-araw po, Panginoon. At maging ang panalangin ito, Panginoon, sa pangunguna po ni Pastora Marina, Sister Claire, Pastor Mel, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong kalwalatian, Panginoon. At patuloy mo, Panginoon, ibuhos, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong liwanag, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po sa buhay po nilang buong magpamilya, Panginoon.
At tunay nga po, Panginoon, patuloy kang sumasa kanila at sa bawat isa po sa panalanginang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katugunan po ng panalangin po ng bawat isa sa amin. Maging sa kapayapaan, kapanatagan ng aming puso't isipan, Panginoon. Patuloy mo po kami, Panginoon, bigyan ng kapangyarihan, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na mapagtagumpayan po namin, Panginoon, ang lalang ng mga ng kaaway po, Panginoon, lalong-lalo na po sa aming puso't isipan, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang panggagalingan namin, Panginoon, ng kalakasan. Patuloy kaming sumasandal sa iyo, Panginoon. Magtitiwala, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw lang po ang patuloy naming kakapitan, Panginoon, pagtitiwalaan, Panginoon. At hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, tulungan, Panginoon, na kami magpalakasan po, Panginoon, sa panalanginang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong habag at awa po sa aming naririto po, Panginoon, sa panalanginang ito at maging sa buong pamilya po namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay, maging sa krus na ginawa mo, Panginoon, na tinapos mo na po ang lahat, Panginoon, sa krus, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba po namin sa iyo, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat dapat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag sa bawat isa sa amin at pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy mong pinapadama sa amin at pinaparanas sa amin, Panginoon. At muli, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, kung ano man po ang mga nagagawa po namin, Panginoon, na hindi po namin namamalayan, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maging handa, Panginoon, sa mga lalang po, Panginoon, ng dyablo. Patuloy mo kaming bakuran, Panginoon, at ingatan, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa aming puso't isipan at kaluluwa, Panginoon, maging sa buong pagkatao po namin, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Sister Merly. Walang meron po, pala Pastor. akong praise report. Ang ating prayer line ay naririnig nila ngayon ang lahat ng panalangin natin sa Europe. Amen. Europe na tayo, nakakaabot. Hallelujah. Amen, hallelujah. Amen. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli. Tuesday next week, bukas po ay in English, 8:30 rin ng gabi at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.